totoo ba ito? Hindi. Yun po yung trabaho ngayon ng prosecution. Ganun din ang trabaho ng depensa. Hindi. Hindi. Walang katotohanan lahat yan. Yung prosecution, hindi. Ito yung mga ebidensya. Ito dapat. Dito lang po tayo umikot. Unfortunately, may mga manifestation po na out of the blue, biglang may magpapaliwanag na ganito, may magsasabi ng gano'n na pag hindi niyo siguro, hindi na ako babanggit. Kung sino yung mga yan. But may mga gano'n no, na manifestation out of the blue. Hindi po si VP Sara. Alam mo, Victorian question, it is very, very unfair for the Vice President. This is her hour. This is her forum. Dito pwede siyang magsalita. Ito, oras niya ito. Hindi oras ng iba mag-explika na kung ano-ano. Kasi Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. At sasegue na po ako, Sir, doon sa paksa po talaga natin. Ito pong impeachment trial po ni VP Duterte. Tapos na po tayo sa week 2, Sir. Any assessment po doon sa nakaraang mga araw? sana po bumilis-bilis. Medyo mabagal po tayo. 2 linggo na po. 2 testigo pa lamang. Marami pong testigo yan. So mahaba-haba pa po itong ating talakayan. At sa Lunes nga po, tatalakayin po yung issue po, yung tungkol po sa mga subpoena, kung subpoena po, yung AMLAC, bank accounts, at saka BIR records po ng Vice President. Hindi po kami natapos po nung discussion. So, yan po pag-uusapan ulit ngayon pong Lunes. So we can expect, Sen, na magbobotohan na po kayo sa Monday tungkol po dito sa request for the financial records. At will it be open po? Pag titignan ho natin kung ano ho mapapag-usapan, siguro definitely po kung hindi nagkasundo, siguro we will just divide po the House kung sino papayag at kung sino hindi. Depende rin po sa explanation. Gusto po natin marinig yung mga dahilan ng ating mga kasamahan kung bakit nila gustong buksan at kung bakit ayaw naman nilang pabuksan. So papakinggan po natin kung sa botohan po medyo nasa huli po tayo, alphabetical, lesson po tayo. So, marami po mauna sa atin. So, nais po natin marinig ang mga paliwanag kung bakit yung kontra at saka yung pabor. So, papakinggan po natin. Pero may magiging bearing ba yon, Senator? Kasi di ba ang sabi, to be able na mabuksan yung mga boxes, kailangan may consent either ni VP Sara or merong approval or authorization from the President. Actually, tama po yun. Sumangayon naman po kami lahat na hindi po pwede bubuksan yung BIR records po ng pangalawang Pangulo ay dahil na malinaw po at ang tanging maaari lang pong makapagbukas niyan ang pag may utos na po ang Pangulo or mismo ang yung individual, si VP Sara herself, nasasabihin siya, buksan ninyo. So, ganoon din po ang aking pananaw hindi naman tayo dapat lumayo yan sa sinasabi ng batas. Kung sinasabi ng batas na ito, ito. Katulad na lamang po yan sa bilang po na 16 ba to convict or mababawasan ba. So we leave it up to the court. Ayun naman po naming desisyonan po yan dahil malinaw sinasabing 2/3 of all members. So hayaan ho natin kung may magpa-file po ng questioning po yan sa Supreme Court, sila na ho magka-question. Pero kami tuloy-tuloy lamang ang aming trabaho na itong impeachment po ng Vice President. Kasi medyo mabagal po ako, nababagalan din. Ang kawawa po dito, si VP Sara at ang kanyang pamilya. Siyempre po, yung anxiety, di po ba? Yung pinag-uusapan. Siyempre, apektado po yung kanyang mga anak. Mahirap po yun. The more na delay po ito, the more na parang hanging, siyempre magkakaroon ka po ng anxiety ka ba? Oras na po ito Pero kung iba mga pag-uusapan na pupunta sa ibang lugar, yung mga usapan sa impeachment, ay kawawa po ang Vice President. Kailangan po namin tapusin kaagad ito. Kung wala po talagang sala, bakit pa namin patagalin? Diba? Kung wala naman talagang konkreto, malakas na ebidensya, bakit kailangan pang
pagtagaling pa, daldal kami ng daldal dyan, di i-dismiss. Di po ba? Kung sa akin, pananaw ko po, kung wala namang maipasinta na maayos na ebidensya, i-dismiss. Kung meron naman, din pag-usapan natin, tingnan natin. O sabihin ninyo, bakit? Bakit na, ikaw nga, tingin ninyo, impeachable ito, kailangan alisin sa pwesto. So, pero lang naman ho yun. Opo. Nabanggit ninyo, Senator, na yung tungkol nga po doon sa BIR boxes. So, do you think the Senate Impeachment Court will send a request to the palace para mag-seek po ng authorization ng presidente para talagang mabuksan natin itong boxes? If not, hindi magbibigay ng authorization si VP Sara? If I'm not mistaken, sir, nasa BIR po yan ngayon. Ang boxes, binalik po namin, di ba? Wala ko kaming, di naman ho nila kasi minark na evidence yan ng prosecution. So, nasa BIR po. Ngayon, ang request po yata ng prosecution, ibalik po, isabpina. Yung po pag-uusapan sa Lulis, di pa actually bubuksan. Isasabpina ng pinapasampina po ng prosecution sa amin, sa court. Ngayon, pag magkakaroon po kami ng butuan, kasi may mga kasamahan po kami na ayaw. So, magbubutuhan po tayo at pagkatapos po niyan, bago po i-release sa atin ng commissioner ng BIR, dapat meron na pong tugon. Tanungin niya na po ang palasyo na okay ba, Mr. President, na ibibigay ko sa impeachment court para mabuksan po nila. Otherwise, ano po, say-say, bibigay po sa amin ng BIR na namin mabuksan. The only way na mabuksan po yan, sabi niyo nga, at sabi po ng batas na tangi ang Pangulo lang, utos ng Pangulo, at ika nga yung individual herself or himself ang makapagsasabi na sige, buksan yung aking BIR records. Okay, so ang mangyayari lang, sir, is ang pagbobotohan lang yung pagpapadala ng box sa Senado uli. Pero yung pag-open is a different matter. I believe so, kasi medyo hindi kami nagtapos nung nakarang pag-uusap namin sa executive lounge. So may mga discussions. May mga punto naman kung papakinggan mo. May mga punto po yung nasa minority. May mga punto din yung mga nasa majority. So pinapakinggan lang po natin. Ayaw naman po natin magdulungan dahil first time po natin ito na sa impeachment. Pero yung mga kasama natin, may mga experience na po. Sila Senator Soto, Senator Lacson, Senator Kiko, Senator Loren, maging yung Cayetano siblings. May mga experience na po sila. Doon po sa Corona. Impeachment trial. So, nandun po sila. Sila po yung mga nakaupo doon. So, pinapakinggan lang po natin. Pareho naman po, may mga punto. Kaya, I guess, sa Lunes, dito po tayo sa pag-uusapan yung isasampina ba? Kasi ito po request ng prosecution po. So far, sir, doon sa 2 linggo, meron ba kayong nakikita na, kahit hindi nyo na-identify, kasi of course you are a senator judge, pero may nakikita ba kayo na mas nakakapaglatag ng maayos ng kanilang argumento as compared to the other camp? Well, the only observation I see is maganda naman may yung paglatag ng prosecution pero may maayos din naman na rebuttal ng pagsagot ng defense. Kaya lang naguguluhan po na nasisira yung flow pag puro objection pero karapatan po nila yun pag nakita ng mga abogado na di tama, tinutulungan yung witness o pwede mag-object po trabaho po nila yon. Yung nga lang medyo tumitigil ho doon na objection. Pati mga kababayan natin nagugulhan bakit puro objection na lang. Ganun ho talaga kasi either yung defense or prosecution ayaw nilang matuloy yung sinasabi ng testigo or what have you or kulang or hindi pa nailalatag na mabuti. But I believe na okay naman yung lalo na yung prosecution, maganda mga pagkalatag pero maganda din naman ang mga rebuttal po ng defense. Opo. At si Senator Ping, Sen, may statement, sinabi po niya na may mga manifestation na quote-unquote obviously irrelevant na sa ngayon ay nagtetest ng patience ng mga senator judges. Kayo po ba ay may nakitang ganito rin mga manifestation? Do you share the same view na merong mga sinasabi sa trial na hindi naman mahalaga? Irrelevant? Meron marami. Kaya medyo tumagal. Kaya naubos yung oras natin. Kailangan siguro ng presiding officer tignan. At saka siguro kami, as a whole, ang mga senator judges pag-usapan din po yan. Ano ba talaga ang mga
pwede at hindi po pwede. Let us not forget that this is an impeachment court of Victoria and Christian. Opo. This court was established, itinatag ito for one thing and one thing only, for the impeachment trial of the Vice President. Forum ito ng Vice President. Oras po ito ng Vice President. So, nararapat lamang, it will just be fair na lahat ng attention at focus dito po kay Vice President doon sa problema po sa kaso, di po ba? Naakusahan po siya na marami po, 4 po na articles ang inaakusa po sa kanya. Ngayon, ang tanong, totoo ba ito? Hindi. Yun po yung trabaho ngayon ng prosecution. Ganun din ang trabaho ng depensa. Hindi. Hindi. Walang katotohanan lahat yan. Yung prosecution, hindi. Ito yung mga ebidensya. Ito dapat, dito lang po tayo umikot. Unfortunately, may mga manifestation po na out of the blue, biglang may magpapaliwanag na ganito, may magsasabi ng gano'n, na pag hindi niyo siguro, hindi na ako babanggit kung sino yung mga yan. But may mga gano'n po na manifestation out of the blue. Hindi po si VP Sara. Alam mo, Victoria and Christian, it is very, very unfair for the Vice President. This is her hour. This is her forum. Dito pwede siyang magsalita. Dito oras niya ito. Hindi oras ng iba mag-explica na kung ano-ano. Kasi the more natatagal itong hearing, Yes. justice delayed is justice denied. Narinig yun naman yan. Kung papatagalin ang papatagalin, kawawa po yung tao. Kahit siguro po ako, kung nasasakdal ka, pinatagal mo ng pinatagal, siyempre yung anxiety ng mismo ng akusado, yung kanyang pamilya, di po ba? Hanging in the balance, yung iyong credibility, yung iyong career, especially as Vice President. Hanging in the balance, di po ba? Mahirap po yun eh. Kung ikaw ay lulusot o hindi. Kaya nga po, hayaan natin. Gusto ko natin yung sinasabi ni Senator Ping. Let's focus on the Vice President lang. Let's keep it that way. Huwag na tayong lumabas dyan. Pag-usapan natin all about the Vice President. Kasi tama rin naman, Victoria. Ang pangalawang Pangulo po ang nasa trial dito. At kailangan po niya ng hustisya as soon as possible. Hindi po yung patagalin natin hanggang Christmas. Kung pwede nga po before Christmas para nga matapos na po ito. Mahirap po kaya magpapasko na ikaw ay may kaso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.